Balot ng kadiliman ang basang kuweba, at ang nakakakilabot na sigawan ay umalingaw-ngaw sa mga dingding nito. Naghahanda ang mga goblin sa pagdiriwang ng pagkamatay ng kanilang pinuno. Isang goblin na may namumulang mga mata ang nabaliw at idineklarang siya ang bagong pinuno. Gayunpaman, tumutol ang isa niyang kasamahan, naniniwalang siya ang mas karapat-dapat dahil siya ang pinakamaraming ginawa. Sa inggit at galit, sinugod niya ang kanyang kasamahan, kinagat ang ilong nito. Nagulo ang buong kuweba. Ang sigawan ay naging mas malakas, habang ang ibang goblin ay nanunood ng laban ng may kasiyahan, nagtataya kung sino ang mananalo, paborito nilang libangan ang kaguluhan. Para sa mga simpleng nilalang na ito, ang kaguluhan ay nagdadala ng walang katapusang tuwa. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, nag-usap-usap sila tungkol sa pagkuha sa bihag na itinatago ng dating pinuno, isang babaeng tao na hindi pa niya ginagalaw. Tahimik silang nagplano kung paano siya kukunin para sa sarili nila. Ang ilan sa kanila ay nagdalawang isip dahil ang bihag ay protektado ng isang kakaibang goblin. Hindi siya tulad ng iba. Habang ang karamihan sa goblin ay simpleng damit lamang ang suot, siya ay nakabalot ng punit-punit na damit na halos tumatakip sa kanyang buong katawan. Nakakatakot ang kanyang anyo, hindi lang dahil sa kanyang kasuutan kundi dahil na rin sa kakaibang aura niya, parang aura ng isang tao. Dahil patay na ang kanilang pinuno, naniniwala silang aariin ng kakaibang goblin na ito ang bihag para sa sarili niya. Tinitigan nila ang kakaibang goblin. Pinagplanuhan nilang sundan siya at agawin ng babae kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ang mga mastusong goblin ay nagmungkahi na maghintay ng kaunti pa dahil ang pinakamalalakas sa kanila ay nauna nang pumunta sa bihag. Plano nilang hayaan ang kakaibang goblin na makipaglaban sa mga yon, pagkatapos ay gamitin ang kaguluhan para patayin siya at kunin ang bihag. Ngunit hindi nila inaasahang narinig ng kakaibang goblin ang kanilang usapan. Alam niyang nasa panganib ang babae, kaya't nagmadali siyang bumalik sa kinaroroonan nito. Sa bilis niya, madaling naiwan ang iba pang goblin. Pagdating niya, nanlumo siya nang makita ang mga nagre-rebelding goblin na handa ng saktan ang babae. Ang babae, si Kellia, ay umiiyak at humihingi ng tulong, ang kanyang mga mata puno ng takot. Humarap siya sa mga goblin at sinabing palayain ang babae. Tumanggi ang nangunguna sa kanila. Dahil patay na ang kanilang pinuno, itinuturing niyang siya ang pinakamalakas at karapat-dapat sa bihag. Pero hindi yun mahalaga sa kakaibang goblin. Determinado siyang protektahan ng babae. Sa galit, sinugod siya ng malalaking goblin kasama ang kanilang mga tauhan. Bagamat mas marami ang kalaban, hindi sumuko ang kakaibang goblin. Hindi niya matanggap na matatalo siya ng mabababang uri ng goblin, lalo na't ayaw niyang mamatay doon. Sa tamang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang sandata para patayin ang pinakamalaking goblin, na labis na ikinagulat at ikinatakot ng iba. Hindi pa nila nakita ang isang goblin na gumagamit ng matalas na sandata at kumilos na parang tao. Itinutok ng kakaibang goblin ang kanyang sandata sa natitira pang goblin at malamig na sinabi, "Umalis kayo o mamatay." Dahil sa takot, nagsitakas ang mga goblin, ngunit hindi nakalimutang magbanta na babalik sila kasama ang mas maraming tauhan. Nang makaalis na ang iba, nanatili pa ring alerto ang kakaibang goblin. Sinubukan niyang kalmeyan ang sarili, ngunit alam niyang ito pa lang ang simula ng mas impyernong mga araw na darating dahil sa kanyang desisyon na kalabanin ang kanyang sariling uri. Ang pangalan ng babae ay si Kellia. Nagpasalamat siya sa kanya dahil sa muling pagsagip sa kanya. Alam niyang kakaiba ang goblin na ito. Hindi siya kailanman sinaktan. Umaasa siyang hindi siya mamamatay. Ang totoo, walang goblin ang magpoprotekta sa isang tao. Ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa ito ng kakaibang goblin. Tama ang hinala mo, siya ay isang tao. Ilang araw na ang nakalipas, si Lin Tian ay namatay sa isang malagim na aksidente. Hindi niya inaasahan na sa halip na makaharap ang Diyos matapos mabangga ng truck, siya ay napunta sa ibang mundo na may isang sistema. Gayunpaman, ang kanyang sistema ay hindi pa lubusang naaktibo. Bukod sa kakayahang makita ang ilang stats, parang wala itong ibang silbi. Ipinaliwanag sa kanya ni Kellia ang kahalagahan ng mga stats sa mundong ito. Ang mundong ito ay pinamumunuan ng mga Diyos at puno ng malalakas na halimaw. Ang mga tao ay nagpakita ng kanilang kahalagahan sa pamamagitan ng absolutong lakas. Sa kasamaang palad, ang goblin na kanyang muling nilikha ay ang pinakamahina at pinakamaduming halimaw sa mundong ito. Napakababa ng kanyang stats, kasalukuyang level 5, HP 20, lakas 5, depensa 5, na nagbibigay sa kanya ng kabuuang lakas na 30. Sa kabila nito, hindi nagbago ang kanyang pangalan, siya pa rin si Lin Tian. Ngunit may isang paraan upang maging mas malakas siya, at iyon ay sa pamamagitan ng mating.
Sa brutal na realidad na ito, ang mga goblin ay lumalakas sa patuloy na pag-aanak. Wala silang babaeng goblin, kaya napipilitan silang kumidnap ng ibang babaeng nilalang. Bilang dating tao, labag ito sa moralidad ni Lin Tian. Pero para mabuhay, kailangan niyang lumakas. Palagi niya itong iniisip, ngunit sinabi ni Kellia na huwag niyang masyadong alalahanin yun. Pagkaraan ng ilang araw na kasama si Lin Tian, alam na ni Kellia na lubos siyang naiiba sa ibang goblin at hindi niya gustong manatili kasama ang mga iyon. Sa ngiti ng pag-asa, nangako siyang kapag dumating na ang mga knights para iligtas siya, isusumbong niya kung paano siya iniligtas ni Lin Tian. Dahil laging patas at makatarungan ang mga knights, sigurado siyang papayagan nila si Lin Tian na mamuhay sa kanyang nayon. Ang kanyang optimismo ay nagbigay ng pag-asa kay Lin Tian. Naniwala siya sa sinabi ni Kellia. Napuno siya ng pag-asa, na kahit hindi pa lubusang aktibo ang kanyang sistema, hanggat magpapatuloy siya hanggang dumating ang mga tao para iligtas sila at makakuha siya ng proteksyon mula sa mga tao, maaari siyang mabuhay. Sa kalaunan, matutuklasan din niya kung paano ganap na ma-activate ang sistema. Ngunit hindi naging madali ang lahat tulad ng inaasahan ni Lin Tian. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa paligid, hudyat ng pagbabalik ng mga goblin. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan niya si Kellia na magtago. At mabilis siyang sumunod. Ang unang goblin ay biglang sumulpot, sugod ng sugod habang sumisigaw na may mga tao nang dumating. Gusto nitong makuha si Kellia para gamitin siya sa pagmate at lumakas, dahil alam nitong kapag naging mas malakas ito, hindi siya basta-basta mapapatay. Sa pagmamadali nito, naging madaling target ito kay Lin Tian na mabilis na napatay ang goblin. Kaagad na sinabi ni Lin Tian kay Kellia na may mga tao na roon para iligtas siya. Nagniningning sa saya ang mukha ni Kellia. Inakala niyang isang knight ang dumating, kaya't sinabi niyang lalabas siya upang silipin. Tiningnan siya ni Lin Tian nang may pag-aalala. Ang pagdating ng isang knight ay nangangahulugan na maliligtas si Kellia at maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay naputol nang makita niya ang knight na madali lamang pinapatay ang ibang goblin gamit ang napakalaking lakas nito. Hindi ito nahihirapan sa laban, malinaw na naglalabas ito ng galit habang nagrereklamo na ang mga maruruming nilalang na ito ay sinira ang kanyang kasuotan. Tiningnan ni Lin Tian ang stats ng knight at labis siyang nagulat. Ang pangalan nito ay Lore, isang level 25 na may strength na 30 at defense na 50. Suot nito ang platinum armor at may hawak na iron sword na may kabuuang lakas na 400. Ito ang pinakamataas na stats na nakita ni Lin Tian simula nang dumating siya sa mundo, kaya't natanong niya sa sarili kung si Lore ba ay tao talaga. Habang nakatayo siya roon, namamangha sa lakas ng knight, masiglang lumapit si Kellia kay Lore, tuwang-tuwa na makita ito. Ngunit biglang napansin ni Lin Tian na itinaas ni Lore ang kanyang espada upang atakihin si Kellia. Sa bilis ng kanyang reflexes, naitulak niya si Kellia sa tabi bago pa damapu ang atake, eksaktong nasa oras upang mailigtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Bagamat nailigtas niya si Kellia, nalito si Lin Tian sa biglang pag-atake. Ang mga banal na knights ay naroon para iligtas ang mga tao, bakit nila inaatake si Kellia? Inakala niyang baka nagkamali lamang si Lore dahil madilim sa loob ng kuweba, ngunit mukhang hindi iyon ang kaso. Galit na sinabi ni Lore ang kanyang pagkasuklam sa goblin na nakaiwas sa kanyang atake. Sinubukang magpaliwanag ni Kellia. Iginiit niyang isa siyang tao, ngunit sinabihan siya ni Lore na tumahimik. Alam niya kung sino si Kellia, ngunit naniniwala siyang nabahira na ito ng karumihan ng mga goblin, at posibleng buntis pa sa kanilang anak. Nakakatawa para sa kanya na umaasa si Kellia na magkakaroon siya ng awa. Mas mabuti raw para sa kanya na bayaran ang kanyang kasalanan gamit ang kamatayan. Nagmamakaawa si Kellia, sinasabing kahit na nakidnap siya, hindi siya dinungisan ng mga goblin. Itinuro niya si Lin Tian, ipinaliwanag na siya ang nagprotekta sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pinaniwalaan ni Lore ang kanyang sinabi. Para sa kanya, ang ideya na ang isang goblin ang nagligtas sa isang tao ay labis na katawa-tawa. Itinaas ni Lore ang kanyang espada upang wakasan ang buhay ni Kellia. Hindi makapaniwala si Lin Tian sa kanyang nakikita. Hindi niya akalain na ganito ang kahihinatnan ng lahat. Wala siyang ibang pagpipilian. Humakbang siya nang walang pag-aalinlangan, itinulak si Kellia sa gilid at hinarap si Lore. Nang may hawak na simpleng sandata, sumugod siya kay Lore. Bagamat hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon, handa siyang magsakripisyo upang protektahan si Kellia. Maaaring ito ang magpapatunay na minsan siyang naging tao.
Ngunit bago pa sila magbanggaan, isang kakaibang aura ang bumalat kay Lintian, na parehong ikinagulat nila ni Lore. Ang mahika ay nagmula sa isang babaeng nakasuot ng puti. Ang kanyang aura ay puno ng kabanalan at kaseryosohan. Inutusan niya si Lore na huminto, dahil nararamdaman niyang kakaiba ang goblin na ito. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Ephra, ang saint at tagapagsalita ng Divine Temple. Sinamantala ni Kellia ang pagkakataon, gumapang siya patungo kay Ephra at nagmakaawang iligtas sila. Tinulungan ni Ephra si Kellia at iniharap ito kay Lore, na ilang sandali lang ang nakalipas ay tangkang pinatay siya. Pagkatapos, binalingan ni Ephra si Lintian at tinanong kung nauunawaan niya ang kanyang sinasabi. Nakulong si Lintian sa loob ng isang barrier. Ayon kay Kellia, si Ephra ang tanging pag-asa niya upang makaligtas. Agad na sumagot si Lintian na naiintindihan niya ito. Malalim siyang huminga at paulit-ulit na sinabing hindi siya isang halimaw sa mundong ito. Dati siyang tao, ngunit naging ganito dahil sa isang aksidente. Pwede niyang ipaliwanag ang lahat kung isasama siya ni Ephra. Habang iniisip ni Lore na ang goblin ay bahagyang mas matalino kaysa sa iba, ngumiti si Ephra. Sinabi niya, ang mga goblin ay karaniwang bobo at mababang nilalang. Hindi sila nakakapag-isip o nakakapagsalita ng ganito. Pero ang goblin na ito, kayang magsalita. Maaaring ito'y biyaya mula sa Holy Mother. Ang banal na babae, si Ephra, ay lumapit kay Kellia at tinanong kung totoo bang hindi siya sinaktan ng goblin. Masayang kinumpirma ni Kellia na hindi lang siya sinaktan ni Lintian, kundi siya pa ang nagprotekta laban sa ibang goblin at binigyan siya ng pagkain. Nalugod si Ephra sa sagot na ito. Napansin niya ang pagiging kakaiba ng goblin, kaya't nagpasya siyang dalhin ito sa templo upang pag-aralan ng mabuti bago gumawa ng anumang desisyon. Narinig ito ni Kellia at labis siyang natuwa dahil natupad niya ang pangako niya kay Lintian. Pagkatapos ay bumaling si Ephra kay Lintian at tinanong kung handa ba siyang sumama sa kanila. Narinig ito ni Lintian at labis din siyang natuwa. Agad niyang sinabi na handa siyang sumama. Sa wakas, tila gumaganda na ang lahat para kay Lintian. Nasa piling siya ng isang taong marunong makinig at umunawa. Sa isang kumpas ng daliri ni Ephra, mabilis niyang binasag ang barrier na nagkulong kay Lintian. Inutusan niya ang lahat na maghanda para umalis. Naramdaman ni Lintian ang kaligtasan para sa kanyang hinaharap at labis siyang nagpasalamat. Agad siyang lumapit kay Ephra upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, nangangakong susuklian niya ang kabutihan nito. Ngunit habang tinitingnan niya si Ephra ng mas malapitan, napansin niya ang isang malupit na ngiti sa mukha nito, isang bagay na labis niyang ikinagulat. Ang sunod niyang narinig ay isang tunog na pamilyar sa kanya, tunog ng metal na tumatagos sa laman. Alam niya kung ano ang nangyayari, ngunit tumingin siya pabalik ng may takot. Ang kanyang takot ay agad na nakumpirma, si Kellia ay pinatay. Ang kanyang walang buhay na katawan ay nakahandusay sa malamig na lupa. Nanlumo si Lintian, hindi makagalaw. Ang pagkabigla ay napakalaki. Akala niya ay gumaganda na ang lahat, ngunit isang malupit na kasinungalingan pala ang lahat. Sa sandaling yun, ang boses ng babaeng akala niya ay tagapagligtas ay umalingaw-ngaw, kasabay ng malupit na tawa. Tinuya nito ang kanyang pagiging inosente at sinabing ang kusang pagsama niya ay ang pinakamainam na paraan upang makabayad siya. Sa wakas, naintindihan ni Lintian ang malupit na katotohanan ng mundong ito. Lumipas ang isang linggo sa nayon. Ang tunog ng kampana ay pumuno sa lugar, tinatawag ang lahat upang magtipon sa town square. Habang nagtitipon ng mga tao, nagsalita si Lore, inihayag ang nakakasindak na pag-atake ng goblin sa Bright Town. Ang balitang ito ay nagdulot ng galit sa mga taga-nayon, na nagbigay ng sigaw para sa paghihiganti. Dugo kapalit ng dugo, sigaw ng ilan. Eksaktong ito ang reaksyong inaasahan ni Lore. Habang ginagatungan ng galit ng mga tao, sinimulan niyang purihin ang templo at ang mga knights. Ipinaliwanag niyang sa ngalan ng templo, pinatay ng mga knights ang mga goblin at ipinaghiganti ang mga taga-nayon. Pagkatapos ay lumapit si Ephra, ang banal na babae. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, lumikha siya ng isang nakamamanghang palabas, hinihikayat ang mga tao na magdasal pa ng mas fervent sa templo. Tiniyak niya sa kanila na laging poprotektahan ng templo ang mga tapat dito. Ang kanyang mga salita ay kaagad na nagpalambot sa puso ng mga taga-nayon, kahit na ang mga dating may alinlangan. Nabuhay muli ang kanilang pananampalataya, at muli silang tumingin sa templo ng may debosyon at tiwala. Pagkaraan, bumalik si Ephra sa kanyang silid, nasisiyahan sa tagumpay ng kanyang talumpati. Wika niya sa sarili, walang bago. Ang mga taga-nayon ay ang pinakadaling linlangin.
Mas magdadasal sila, mas magbibigay ng alay, mas malakas ang templo. Ngunit ang kanyang pagmamalaki ay biglang naputol nang may tumawag sa kanyang pangalan. Ang tumawag ay si Lin Tian. Bumalik siya sa malay, ngunit halatang dumaan na siya sa impyerno. Ang kanyang katawan ay puno ng mga nakakatakot na peklat, at ang isa niyang mata ay inalis. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nag-aalab ang galit sa natitirang mata ni Lin Tian. Binaliwala ni Ephra ang kanyang mga salita at ngumiti ng nakakaloko. Namangha siya sa tibay ng loob ni Lin Tian. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong katibay na buhay, sabi niya sa sarili. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi kayang lipulin ng templo ang lahat ng goblin sa kontinente. Ngunit ang pagbabalik ni Lin Tian ay nagbigay kay Ephra ng bagong sigasig para ipagpatuloy ang kanyang eksperimento. Sa galit, muling sinabi ni Lin Tian, niloko mo ako. Pinatay mo si Kelia. Ito ba ang tunay na mukha ng inyong templo? Ang hustisya na ipinagmamalaki ng mga tao. Ang kanyang galit ay sinalubong ng malamig na pagwawalang bahala ni Ephra. Tinahimik siya nito gamit ang matalim na dulo ng kanyang staff sa kanyang bibig. Tumawa siya, tinuya ang kanyang galit. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang mahina at maruming nilalang tulad mo, isang mababang goblin, na magsalita tungkol sa hustisya ng tao? Si Kelia ay nasa ilalim ng isang spell. Pinagtanggol ka niya, isang pagtataksil. Kaya't ang kamatayan niya ang huling pagkilala ng kanyang katapatan, wika niya. Nagpatuloy ang malupit na pagpapahirap kay Lin Tian. Wala siyang magawa upang labanan ang walang katapusang sakit. Kahit mawalan siya ng malay, agad siyang ginaisang ng panibagong paakit. Sa kanyang pagdurusa, tinanong niya ang sarili kung doon na ba siya mamamatay. Ayaw niyang mamatay, ngunit alam niyang wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili. Napaka-inosente niya, muling isinilang bilang isang mababang goblin, naniwala siyang may kabutihan pa rin sa mga tao, sa mga hindi kapareho niya. Ngunit ang kanyang kahinaan at kawalang muwang ang nagdala sa kamatayan ni Kelia. Matapos ang lahat, sa kanyang huling mga sandali, isa na lang ang hiling ni Lin Tian. Kung mabibigyan siya ng panibagong pagkakataon, hindi na siya magtitiwala sa mga tao. Sa halip, dudurugin niya ang kanilang mga buto at iinom ng kanilang dugo. Ngunit iyon ay kung siya'y muling mabubuhay. Habang unti-unting naglalaho ang kanyang kamalayan, ang galit ay nananatili. Sa halip na malunod sa isang walang hanggang kawalan, nagising si Lin Tian sa isang kakaibang lugar, isang espasyo na puno ng nakakasilaw na puting liwanag at kumikislap na mga bituin. Ang kanyang katawan ay lubos na gumaling. Bago pa man siya makapagtanong kung nasaan siya, lumitaw ang isang system window. Ipinabatid nito na ang Goblin Life Simulation System ay na-activate at siya'y namatay. Isang maikling buod ng kanyang buhay ang nag-flash sa harap niya. Dahil sa iyong kawalang muwang, nakalimutan mong isa kang goblin. Kailanman ay hindi magtitiwala ang mga tao sa goblin. Namatay ka sa pagpapahirap at pang-aabuso. Ang sakit na ito ay tatatak sa iyong isipan at hinding-hindi mo ito malilimutan. Dahil dito, ikaw ang pinakatrahedyang karakter sa Rebirth System. Tinanong ng system, gusto mo bang magsimula muli? Oo o hindi. Nagulat si Lin Tian. Ang system niya ay nag-activate lamang noong namatay siya, at tila ang system na ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataong muling mabuhay. Pero, magiging isang mababang goblin pa rin kaya siya? Agad siyang pinaalalahanan ng system, kung pipiliin mong hindi, ang iyong kaluluwa ay tuluyang maglalaho. Kung pipiliin mong oo, ikaw ay muling isisilang sa katawan ng isang goblin, isang linggo bago ang iyong kamatayan. Ang narinig niyang ito ay nagdulot ng matinding excitement kay Lin Tian. Isang linggo ang nakaraan, ito na ang pagkakataon niya para mag-higanti. Kailangan niyang mag-higanti kina Lore at Ephra. Siyempre, pinili niyang muling isilang. Isang puting liwanag ang bumalat sa kanyang katawan, hudyat ng pagsisimula ng kanyang Goblin to Zero Life. Sa mga mata ni Lin Tian ngayon ay nagliliyab ang galit. Ang rebirth na ito ay bahagyang naiiba dahil ang kanyang Goblin to Zero Life ay nagbigay sa kanya ng kaunting dagdag na lakas. Nararamdaman niya ang kanyang pinalakas na katawan at ngumiti ng may kasiyahan. Kahit kaunti lang ang naidagdag, ang mahalaga ay nabuhay siya muli. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.